Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. January 21, dear friends! Nako! Umuusad po talaga ang panahon. Nako, malapit na namang matapos ang buwan ng Enero. So sana ay nasa maayos kayong kalagayan, ikaw at ang iyong mga minamahal. Kasama ko po sa ating istasyon ngayon si Miss Leda Miranda, Mr. Peter Paul Marie, Miss Maika Barcelona at si Mr. Erwin Makatangay. I'm broadcasting through Zoom, dear friends. So padalhan niyo ako ng inyong mga mensahe sa ating Winner Ka Pinoy number 0976-014-5041. Ulitin ko po 0976-014-5041. Text lang po Pwede rin nyo rin po akong padalhan ng inyong messages to our Facebook live stream or through my Facebook Messenger. At ang ganda po ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. Last time, pinag-usapan natin yung ikaw ang arkitekto. You are the designer of your beautiful 2024. At marami sa inyo ay nagbahagi ng inyong intention kung ano yung iiwanan nyo na sa 2023, anong pagbabago ang inyong yayakapin ngayong 2024. So itutuloy po natin ang ating usapin tungkol dyan. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ay imagination. Imagine. Sabi nga ni John Lennon, di ba? Imagine there's no heaven, imagine. Alam nyo, napakaganda po ng salitang imagine. Actually, hindi po yun ang topic natin. Hindi lang siya imagine. Pero, I just want to begin there. Imagine. What happens? Imagine. Imaginein mo kung ano ang mangyayari when your actions align with your design, with your intention. Pag yung pagkilos mo ay naka-align, 'di ba? Naka-angkla, nakalinya doon sa layunin mo at mga hangarin mo ngayong 2024. Alright, dear friends? So, share with me your thoughts, Padalhan nyo ako ng inyong mga mensahe. At syempre, meron tayo ulit contest today. Merong 5 mananalo ng tig 50 pesos na GCash or load doon sa ating contest. At abangan nyo po kung ano yon. I'll announce it later. Ayan, okay. Ito ang sabi ni Albert Einstein tungkol sa salitang imagination. Sabi niya, imagination is everything. Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. The true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Galing na po. So the true sign of intelligence is not knowledge. Hindi yung kung ano yung alam mo na ngayon. The true sign of knowledge is really imagination. Diba? Kaya kaya nating pumunta sa iba't ibang lugar nang dahil lamang kaya nating mag-imagine, 'di ba? Paano ba? We can create pictures in our heads. Ayan. So, okay, let me just share po our Facebook live stream sa ating paano ba 'to? I'll just share it to my wall. Okay. Yan. So, sa mga kaibigan,
napakahalaga po talaga ng imahinasyon, no? Kaya nga minsan, pag malungkot tayo, ini-imagine lang natin yung isang lugar na maganda and we're able to... Wait, is it working? We're able to see what's happening in our heads, no? So, wait lang po, magsasalamin lang ako dahil hindi na naman klaro yung aking, hindi na naman maliwanag yung aking nababasa. So, sabi ni Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. So, imagine. January pa lang naman. So, imagine what happens when your actions align with your purpose. There. So, yun ang ating pag-uusapan, mga kaibigan. At ang ating contest today ay talagang pinaghandaan ko talaga to. Sabi ko, this will be a very beautiful discussion today. At syempre, Mr. Ed Manukduk, thank you. Ikaw pa rin ang donor ng ating mga premyo ngayong araw na ito. So thank you so much, Ed. May God continue to prosper you. Ang contest po natin ngayon is, kung kaya mo lang naman napakahalaga nitong tanong na to, if you could distill your life purpose into a single sentence, ngayong 2024 lang, kahit na ngayon lang, ano yun? What would it be? Like for example, ako naman, marami naman tayong layunin, di ba? May layunin ako as a mother, but ang pag-uusapan natin ngayon is nakaangkla doon sa topic natin na, well, winner ka, Pinoy. So, na kahit saan ako magpunta, ito ako talaga na gusto ko, I would be an inspiring bearer of inspiring messages. Yan, that's mine. Kayo po, what's yours? So, kung kaya mong i-distill into one sentence yung iyong purpose, life purpose this 2024, na sabi nga natin, imagine what happens kapag yung mga pagkilos mo ay nakalinya, nakaangkla dyan sa isang sentence o isang pangungusap na yan. You know, how will life be like for you? So, yan, that's my one sentence, to be an inspiring bearer of inspiring messages. Kaya yung one word ko for 2024 is inspiration pa din. Hindi pa rin nagbabago. Ayan. Bakit kaya hindi siya gumagana sa akin? Why what's happening? Ala? So, sorry po or maybe I need to open it using another phone. Oo. So, I hope that you can drop in your messages there po sa ating Facebook live stream or padala nyo rin po ako ng inyong mga mensahe. At nako, let me just check again. I'd like to greet dahil lagi ko pong nakakalimutan si Mr. Rolando De Leon. Hi, sir! Lagi niyo akong binabati every Sunday. So maraming salamat. May mga times po na dahil napakaaga ng message yun, natatabunan siya. Lagi niyong sinasabing, Happy Sunday morning, Ma'am Chris. Have a nice day. Always stay safe and healthy. Ingat lagi. God bless. Kayo rin po. God bless you always, Mr. Rolando De Leon. Ayan, let me just fix this Facebook live stream now because I'm not able to see. Ayun, may message tayo kay Jason Abolencia. Masantos ya kabuwasan din sa'yo. Hey, Miss Jane Martin, good morning. I miss you. Ang tagal-tagal na katang hindi nakikita. But anyway, congratulations for the many things that are happening beautifully in your life, Jane. Radyoman, Jane Martin. Ayan, thank you so much for joining me today. Pag kinakapos po ako ng hininga, pasensya na po magiging okay din ng lahat-lahat sa aking health. Ayan, but I'm really okay. Don't worry about me. Ayan, so clarity. Klaro ba sa'yo kung ano yung purpose mo? Sige na, padala nyo na po ako. Kasi if you could distill your purpose into one sentence, madidistill din natin yan into one word. Parang yung sa akin nga, to be an inspiring bearer. Tagadala lang po ako. Tagadala lang. Mensahero, parang ganyan. Messenger. To be an inspiring bearer of inspiring messages. Yan, hindi po sa akin ang gagaling lahat ng inspiring messages na yan. Tagadala lang ako, better. Ayan. So that's who I am. That's what I want to be this 2024. So ikaw naman, kaibigan. Ayan. So padala niyo ako 5 of you will win 50 pesos sa load or GCash. Well, through the generosity of Mr. Ed Manukduk. Salamat Ed. Ayan. So, gaano ba kahalaga talaga ang may layunin? Parang pag may layunin ka kasi, gaganahan kang bumangon Mai-excite ka, diba? Excited ka. Excited kang magtrabaho. Living aligned to a purpose. Para bang
parang kayo ng mga magulang, 'di ba? Parang kung single ka, pwedeng kahit di ka na kumain, okay lang naman, ikaw lang naman 'yan. Pero pag magulang ka na, may mga anak ka, kailangan mong bumangon, kailangan mong kumayod, kailangan mong kumita. May nakaasa sa iyo eh. So iba na yung purpose mo, 'di ba? So that's what we're talking about today, dear friends. Imagine what happens with a life lived on purpose na nakalinya yung actions mo doon sa mga layunin mo. Yan. Okay, ayaw talaga dito sa kabilang phone ko, but at least I'm able to see now. Ayan. So, therefore, join me in our contest. Hindi kailangan sobrang mahirap, pero kailangan ito yung talagang layunin mo, purpose mo na mai-inspire ka bumangon. That's the beauty of what we're talking about today. So, parang ang pinag-uusapan natin ngayon is, yes, let's design a beautiful 2024, pero hindi mahalaga yung design lang eh, 'di ba? Hindi useless naman yung architect pag walang mga engineers na mag-i-implement ng design niya, right? So, ganun ka din. So, you are the architect of your beautiful 2024, pero kumilos ka rin talaga, 'di ba? Sabi nga sa kanta, magbago ka. Magbago ka nang di ka magsisi sa huli. Kasi marami ako mga nakakausap, mga kaibigan, kasi nga ang trabaho ko, I'm a coach, nagbibigay ako ng trainings, at marami ako mga nakakausap minsan na parang nagsisisi sila na para bang ang dami nilang sinayang sa buhay nila. Ang daming oras na sinayang. Patapos, nung sa 60, 65 na sila, bigla nilang na-realize na parang sayang naman kung maibabalik ko lang. Kaso wala ngang ganun, di ba? Sa kanta lang nangyayari yung kung maibabalik ko lang. Yeah, kung. Pero hindi na po natin maibabalik eh. Parang ang 2023, hindi na natin maibabalik ang 2023. Kaya po excited ako. Kasi January 21 pa lang. We have like a whole, beautiful landscape ahead of us. Diba? So please, samahan niyo ako, send me your messages. If you could distill your purpose, yung layunin mo, kung kaya mo siyang gawing isang sentence lamang, ano yon? Alright? Para tingnan natin, kasi nakaka-inspire lagi yung marinig kung ano yung layunin natin as a human being. Alam niyo, sabi nga po, hindi ko to original thought, na basa ko lang to dati, na kapag you live on purpose, na kunyari, kung saan ka mahusay, parang ako po, di ba, tingin nyo naman, parang mahusay naman po ako, no? Parang mahusay naman po ako mag-inspire. Parang naisasabuhay ko naman yung purpose ko, di po ba? Naisasabuhay ko naman po yung aking pagiging inspiring bearer of inspiring messages. So, kasi yun po ang regalo sa akin eh. Ay, speaking of regalo, to my friend, my soul sister, Miss Jen Dadia Perez. Hello. Suot ko na. Thank you so very much for this gift. Salamat. I always appreciate you. I always, I'm so grateful na ipinadala ka sa akin sa buhay ko. Ayan. So may you always continue to serve and love others, and may you always prosper. Yeah, may you always prosper. And so yun, dear friends, living in alignment with your purpose. Naka-design na tayo, nasabi na natin, ito yung pangarap ko. Sabi ko pa sa inyo noong nakaraan, 'di ba, na hindi naman tayo tamad. Nagkataon lang minsan na yung mga pangarap natin parang kulang sa power ba? Parang hindi ganun ka-powerful yung dream. 'Di ba? So imagine, no, kung ang buhay mo, what if ngayong 2024, babawasan mo na ang kakalaro, kaka-social media, kakanood. Paano kung babawasan mo na 'yon? Paano kaya? Anong mangyayari if you live more, aligned with your purpose? Pwede, di po ba? Kaya nga, dito sa aking libro, may kopya na po ulit tayo ha, those of you who are interested to give it as gifts. Ayan, gifts to your friends, gift to your friends. Ayan, meron na po tayo ulit copy ng Pocket Inspirer ng ating Refuse to be Ordinary. It's only 200 pesos plus delivery. At by supporting our book, you're also supporting Winner Ka Pinoy. Ayan, you're also supporting our other projects. Ayan, ito yung sinabi ni Tony Robbins.
people are not lazy. Hindi tayo tamad. They simply have impotent goals. That is, goals that do not inspire them. Kaya, if you're on purpose, yung purpose na yan nakaangkla sa isang goal di ba? Hindi pwedeng hindi. Right? Parang kunyari, marami ako mga kakilala na ang goal nila talaga mapag-aral ang kanilang mga anak. Yan. Mapagtapos ang kanilang mga anak, mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Beautiful, beautiful purpose. And that is why, araw-araw, they do everything they can, di ba? Para makapagtrabaho ng ayos, maalagaan ang sarili, kasi may umaasa Nagbabago ang buhay talaga pag may mga buhay din na nakadepende sa atin. Right, dear friends? And so, sabi nga ni Greg Anderson, I quoted him here on our book, when we are motivated by goals that have deep meaning, by dreams that need completion, by pure love that needs expressing, then we truly live life. Beautiful! So beautiful! Gustong-gusto ko rin yan. I agree with you, Greg Anderson. When we are motivated by goals that have deep meaning, may saysay, may kahulugan, may kabuluhan, di ba? Talagang, then we truly live life. If we are motivated, kapag bumabangon ka para sa isang pangarap na kailangan mong matapos, like mapagtapos yung mga anak mo, makapagpatayo kayo ng sarili mong bahay, mabuo mo yung kanta mo, di ba? Maregular ka sa trabaho, magkaroon ka ng sarili mong negosyo, by pure love. If you are motivated by pure love that needs expressing, na kailangan mo talagang ilabas tong pagmamahal na to. Hindi pwedeng kinikim-kim lang ang pagmamahal na to. Then we truly live life. Yan po ang gusto ko na ma-imagine natin. Imagine what happens when you deeply, deeply love at aaksyonan mo yung pagmamahal na yan. So that is why we are here this Sunday, dear friends. Pag-usapan natin yan na, oo nga, ano nga ang mangyayari sa buhay ko if I become more intentional and aligned. Kaya nga mga kaibigan, you are the designer of your beautiful 2024. Actually, of your beautiful life. Pinag-uusapan lang natin siya kasi syempre nasa first month tayo of the year. But you are the designer of your beautiful life. Sa lahat po ng mga trainings ko, especially doon sa training ko na strategic time management. Naku, yun talaga ang parang retreat yung training na yun. Kasi minsan, napag-uusapan talaga doon. Siyempre, hindi lang minsan, pero buong araw napag-uusapan doon kung minsan, mas pinapahalagahan pa natin ang pera kesa oras. Sino sa inyo ang guilty din dyan? Ganyan din ako dati. Parang mas mahalaga yung pera kaysa oras. Bibigyan kita ng oras ko, no? Kaysa naman ibigay ko si pera ko. Pero sa hulit-huli, mas mahalaga lagi ang oras kesa sa pera. Because time is life. Ang ipinagpapalit natin lagi sa ating oras ay buhay, di po ba? Buhay. Kaya kapag nauubos yung oras natin, alam niyo yun, kakapundar ng sobrang dami na parang at the expense of our health and our happiness, at the expense of our relationships, sayang, di po ba? Napansin niyo yun? Na parang sayang naman. Parang sinayang ko yung buhay ko. Sinayang ko yung oras ko. Kakaabot ng mga pangarap na material. Tapos, nakalimutan ko yung puso ko. Nakalimutan ko yung, sabi nga ng iba, I forgot my soul. So, sana ngayong 2024, dear friends, please align yourself, align your actions with what matters most to you. Sabi nga ni Andrew Carnegie, he's one of my favorite authors as well. Sinama ko rin siya sa ating libro. Sabi niya, if you want to be happy, set a goal that commands your thoughts, liberates your energy, and inspires your hopes. Andun lagi yung word na inspire, no?
So, kung gusto mo talagang maging masaya, maging maligaya, set a goal that commands your thoughts. Yun ang lagi mong iniisip, di ba? Wala kang ibang iisipin na mga negatibo, na mga, alam nyo yon na parang, oh, what if, what if? It will command your thoughts. Yun ang lagi mong iisipin. Right? Kaya kahit na anong sabihin ng iba, sige ka pa rin kasi, well, it's a goal that inspires you. It liberates your energy. Lumalakas ka, sumisipag ka. Ayan. So mamaya-maya po, pabasahin ko na yung inyong mga messages ha. Send me your messages, dear friends. At sana ay limay-lima tayong mananalo ngayon sa ating contest. Ito po ang ating winner Kapinoy number 0976-014-5041. So, imaginein mo lang kasi wala pa eh. Hindi pa tayo December ngayon eh. It's only January. Imagine ano ang mangyayari sa iyong 2024 kung yung pagkilos mo, yung iniisip mo, 'di ba? Yung mga plano mo ay nakalinya, naka-align, 'di ba? Nakahilera ba tawag doon sa kung ano yung gusto mo talaga, your goals, your purpose. Imagine. Yan. Imagine how happier you will be pagdating ng dulo ng 2024. So, dear friends, para po sa mga kaka-tune in lamang, welcome to Winner Ka Pinoy. At ako po si Chris Lorenzana. May mga nagme-message sa akin na iba ang pangalan na bakit kaya? Sabi ko, siguro because I don't introduce myself always. So, Chris Lorenzana po ako yung inyong host dito sa Winner Ka Pinoy. Kayo nakaka-join lamang. At ngayon lamang po naka-experience ng ating programa. Maraming salamat for tuning in. Huwag niyo po ilipat, hanggang alas 12 lang to. Pwede niyo rin po tayong subaybayan through our Facebook live stream sa DZXL News. Or pwede rin po sa ating YouTube live stream sa DZXL 558. Ayan, so please subscribe and like our pages and our YouTube channel po para lahat ng programa ng DZXL ay inyong mapakinggan. Ayan. Now, when you align yourself with your purpose, parang ako po, 'di ba? Ang purpose ko nga is to be an inspiring bearer of inspiring messages. Inspiring bearer. So, hindi ako nakakatuwa kapag inspiring nga yung message ko, pero sungit ko naman ng sinabi ko, di ba? Parang, makikinig pa kaya kayo, di ba? Siguro hindi na. So, parang pag crystal clear sa'yo kung ano yung gusto mo, yung mga pinipili mo, kanyari ako, pag mga pinipili ko na ginagawa ko sa bawat oras ko, nakaangkla pa rin doon. Even as a mother kay Janelle, when I read something nice, I'd share it with him. Dati, pag nanonood kami ng movie, after that, pag-uusapan natin, what inspired you the most about the movie? May pinanood kami na play. Oh, what did you like about that? So parang, ang buhay ko nakaikot talaga dyan sa inspirasyon. So, ikaw, kaibigan, yan, saan umiikot ang buhay mo? And so, there. At ang maganda kapag nakaangkla ka sa iyong layunin talaga is that kahit subukin ka pa. Ganito lang po nagbago talaga ang buhay ko when Janelle came. Na parang, there's a purpose to my life bigger than me. So, hindi na pwede yung kagaya ng dati na, kung makagastos ako, ubus-ubos kasi wala namang umaasa sa akin. Ang pagpadala ako kay mamang, hindi, kakain naman sila. Parang ganyan. And so, my life changed. Parang lahat nagbago. Kahit sa sarili ko, dati naman, di ako masyadong kumakain ng mga dahon-dahon. Ngayon, may inom pa ako ng mga green juice, ganyan. Nagbabago lahat-lahat kapag meron ka ng purpose. Kayo na mga ina, mga ama, alam ko na naiintindihan niyo ang sinasabi ko, 'di ba? Mas inaalagaan mo ang sarili mo. Siyempre, ayaw mo magkasakit, umaasa sa'yo mga anak mo eh. Ayaw mong magkasakit kasi pag umabsent ka ng matagal sa trabaho mo, baka matanggal ka, 'di ba? Or mabawasan yung kita mo. So, babago talaga. Nagkakaroon ng saysay ang ginagawa natin kaysa kapag wala tayong purpose or layunin or hangarin o dahilan. Right? Dear friends, so let me now check your messages bago tayo mag-time check. Ayan, from Ronald Tumbaga, congratulations for winning in our last contest, ha, Ronald. Kung ako ay isang manibela at ang buhay ay ang aking mga pasahero,
Gusto kong mas maging maingat sa pasada ng buhay ngayong 2024. Hey, this is so beautiful, Ronald. Thank you so very much. Oo nga naman. Maganda to, maganda to. Ronald, maraming salamat. Again, today you win 50 pesos GCash from Mr. Ed Manokduk and Winner Ka Pinoy. Lagi kayong maganda ang inyong contribution. Tama naman. At ikaw naman talaga ang may hawak ng sariling manibela ng buhay mo, di ba? Well, tayo na mga naniniwala sa Diyos, syempre, isipin natin na laging may paggabay, di ba? Ako naniniwala po talaga ako dyan sa may paggabay talaga na may mga times na iiwas tayo. Well, ako hindi ko naman alam na iniwas ako. Pero looking back, parang pag binalikan mo na, mayroon po akong ganung experience, lately lang nga na parang looking back, parang nasaktan ako sobra. Pero looking back, sabi ko, oh, Chris, iniiwas ka lang sa marami pang panahon na masasaktan ka. Iniiwas ka lang. Diba? Iniiwas ka sa marami pang pagkakataon na baka maabuso yung tiwala mo or maabuso yung sobrang pagmamahal mo sa trabaho mo. Alam niyo po kasi ako sa Training Edge, kung kulang na lang, pag sinabi niyo sa akin na, Chris, ito lang yung budget namin, okay. Kahit na minsan alam ko na, hindi, kaya niyo to may budget kayo pero dahil alam niyong natatawaran ako minsan, para, oh sige, okay. Kasi ang sa akin is makapagsilbi, that's what matters. Kaso, there are times talaga na feeling ko the universe guided me na, oh Chris, umiwas ka na dyan kasi mahihirapan ka lang. So thank you so much for this, Ronald Tumbaga. Maging maingat sa pasada sa buhay ngayong 2024. I like that. And because of that, you won 50 pesos GCash. Again, ikaw na ang ating laging valedictorian sa Winner Ka Pinoy. Okay, let me check my number. Our number pala. Kung meron tayong entry dito. Kasi minsan po, pag medyo konti na lang ang oras, doon ko na kikita. Ay, ang dami ng messages na nakakatuwa. There's a message here from, take care lang ang nakalagay. Thank you. Take care also. Hindi ko alam sino nagpadala nun sabi ni Sir Ronald Tumbaga, thank you daw sa mabuting sponsor. Keep safe lagi. Yes, our mabuting sponsor is Mr. Ed Manokduk. Thank you so much, Ed. Wait lang ha. Sana pangalanan niyo po yung messages niyo para hindi ako mahirapan. Ay. Okay, bakit ganun? Wait lang ha. Alright. Ito pala mga messages na to, I think messages from the other time. Okay, kung meron mang hindi nakatanggap ng kanilang GCash, although alam ko pinadala na lahat yung mga GCash na prices, send me a message po dito sa number na to. Ayan. Okay, there's a message here from Mr. Alberto Santiago. Ang kanyang purpose ay stay focused. Yeah, that's beautiful. Albert Santiago, maraming salamat. Ayan. Thank you! You also win 50 pesos GCash, ha? Send me kung anong gusto mo, GCash or load. Yes, stay focused. That's a beautiful purpose. Kung ano man yung gusto mo na ipag-focus. Ayan. Okay, let me see. This is from Enrique Vista ng Quezon City. Gusto ko maging isang ehemplo di lang sa aking anak, kundi lalo na sa aking mga kaibigan para naman may gabay ako sa kanila. Beautiful! This is beautiful, Mr. Enrique Vista ng Quezon City. Oo, maging magandang ehemplo. You also won 50 pesos GCash. Alright? Congratulations. Being a good example is, I think, a good purpose. Ayan. So there, we already have 3 winners. Congratulations to you all. This time, let's do a time check. It's 11:30 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo na paborito ko rin, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. Yan. Let me see my other number kung meron pa po tayong isang message. Ibang message pala. Ayan, so ganito po talaga to. First, parang
yung unang ano ba? Yung unang nag-contribute, usually yun talaga ang unang mananalo. Okay, there's another message here from Grace Mortal. Hi, Chris. My one sentence purpose is to love no matter what, even when people are undeserving. Hi, this is beautiful. Thank you for always being so inspiring. Oh, thank you, Grace. Thank you. You also won, or you are our fourth winner, Grace. Congratulations. So, meron na lang po tayong isang mananalo mamaya. Ayan. So, to love no matter what, even when people are undeserving. This is beautiful. Oh, no? Kasi may mga times talaga na parang hindi deserving yung tao sa pagmamahal natin. Okay. Okay, okay, okay. Sige. Ay, nako. Okay. Alright. I'm looking at some messages. Mukhang hindi yata relevant ito. Alright. Yeah. So, Grace, I like this. To love no matter what, even when people are undeserving. Nice, nice. Nakaka-inspire yan. Gusto ko yan. O nga, no? Mga kaibigan, kaya ba nating magmahal pa rin kahit na sa tingin natin, tong tao na to, namumuro na. They're not anymore deserving of our love. Beautiful, Grace. Beautiful. And so, eto po because tapos na tayo sa ating first half. Imagine what happens kung, sabi nga ni Ronald Tumbaga, ikaw yung may hawak ng manibela, pero maayos ka sa pagmamaneho. Nice. What if you stay focused? What if magmahal ka pa rin, no matter what? Imagine how your life will be like. Imagine also for me na, Chris, maging inspiring ka pa rin kahit nadidepress ka. I think life is going to be more beautiful. Isn't it, dear friends? Life's still going to be more exciting. Diba? Parang excited ka pa rin bumangon. And so, before I play for you a very beautiful song, I'd like to share with you something here from my book na sabi ko, ako nagsulat nito. Ayan, na sabi ko, my friend, keep experiencing new worlds inside your mind. Every time you imagine, it's like you're creating a new world Imaginein mo ang sarili mo na disiplinado ngayong 2024, na focused ka, na hindi ka addict sa kaka-social media or kaka-TikTok, kaya na oorasan mo ang pag-aalaga sa sarili mo, oorasan mo ang ehersisyo mo, na mas mindful ka sa kakainin mo, na mas mindful ka sa paggastos mo, hindi mo ubusin yung kinita mo ng sobrang tagal, ng isang araw lamang. Imagine. That's the kind of new world I'm talking about. Imagine if babawasan mo yung pagsiselos mo. Imagine if hindi ka na maiinggit, hindi mo na ikukumpara ang sarili mo sa iba. Imagine if, that's the new worlds I'm talking about here. So, ulitin ko po. My friend, keep experiencing new worlds inside your mind. Imagine. And in that new world, be intentional. Be the main player, the leader, the influencer, the producer, the lead actor, the one. After all, it is your amazing life that you are creating. Beautiful, isn't it, dear friends? It's your amazing life that you are creating. Be intentional. Sadyain mo, gustuhin mo. May mga coaches ako minsan na sa unang session namin, ang laging reklamo ay, mahirap kasi talaga ang buhay. Pinanganak kasi akong mahirap. Wala talaga akong swerte. Naintindihan ko naman. Pero kailangan minsan iayos yung kaisipan na okay, hindi na natin mababago na ipinanganak kang ganyan. Ito yung mga magulang mo, gitnang anak ka, ganyan. Pero mula ngayon, pwedeng ikaw na ang gumawa ng sarili mong swerte. Alright, dear friends? Pwede mo nang, ikaw na ang gumawa ng sarili mong swerte. How's that now, dear friends? You think it's possible? Na huwag na nating isisi sa hirap ng buhay natin noong nakaraan, yung buhay natin ngayon, kasi kaya mo naman na, diba? Lahat kayo na nakikinig sa Winner Ka Pinoy, since 10 years ago, alam nyo ang aking kwento. Alam nyo na ipinanganak ako sa sa farm.
mga farmers ang mga magulang ko, hindi sila graduate ng kolehiyo, pareho silang second year college lang ang tinapos, pareho sila na ako ang panganay, na talaga itinaguyod ako ang buhay. Salamat talaga. Itinaguyod nila yung buhay ko. Salamat talaga. And so I pay it forward now. I pay it forward now na hindi ko ikinakahiya kung saan ako nagsimula para kung may mga nakikinig din sa akin ngayon na ganun din ang pinagmulan, huwag niyong sabihin na, ay, dito na lang ako. May ang buhay namin, di ba? E di, kung hindi ako nangarap, wala sanang Winner Ka Pinoy ngayon, di po ba? Wala ring training edge, walang refuse to be ordinary. Wala akong mga naging coachee na nagbago yung pananaw nila at nagbago yung buhay nila. So, kaibigan, kung minamahal, sa lahat sa inyo na tagapakinig ng Winner Ka Pinoy, paulit-ulit ko lagi sinasabi to na kapag nangarap ka, iyon ay dahil nagmamahal ka. Kasi kung wala kang pagmamahal sa sarili mo, sa mga anak mo, ba't ka pa mangarap, di ba? Di ba? Pumila na lang tayo sa kung saan merong pakain dyan, di ba? Malimos na lang tayo. Dahil may pagmamahal ka, nangangarap ka. At tinutupad mo yung pangarap na yan kasi labis ang pagmamahal mo. Kaya kahit mahirap, di ba? You persist. You stay on purpose. Nakalinya ka, naka-align ka, kahit mahirap. Kahit minsan naiiyak ka na sa hirap. You know, there was a time in my life, nagsisimula pa lang ako magtrabaho. Bata pa si Janelle noon eh. Pagod na pagod po talaga. Pagod na pagod talaga ako kasi the whole day yung training ko. At kung nalalaman nyo na ang style ko talaga, medyo ayoko talaga ng average. Ayoko talaga ng average. So, kahit nanghihina ako, kahit may lagnat ako, kahit may sakit ako, nakatayo ako the entire day halos, break time lang ako nakaupo. Pupunta ako sa dulo, yan, I'll engage with my participants. So, pagdating ng 5 o'clock, nang nagpapaalam na kami class picture, sakit-sakit na ng legs ko. Nung time na yon, ako pa ang nagda-drive, hindi pa ako nagpapasundo. Kasi sabi ko, wag ko nang abalahin yung mga kliyente ko. Wag na nila akong sunduin, kaya ko naman. And there would be times na antok ako habang nagda-drive ako sa South Superhighway. Tapos isa kinakagat ko yung daliri ko, magising lang ako. Tapos there would be times, umiiyak ako. Ang hirap naman ang buhay. habang iniisip ko ngayon, naiyak na naman ako. But sabi ko, Chris, gawin mo to. Gawin mo to para kay Janelle. Ano ka ba? Gising. And so, alam ko na naiintindihan niyo ang sinasabi ko. Na what happens when you align your actions with your purpose is that you become more in love with your everyday, diba? At ang bilis sa oras, it's already 11:38. At bago pa ako umiyak, nako, let me play for you one of the beautiful songs I always use sa aking mga training. In fact, itong kanta na to, minsan tinutugtog ko sa aking training na the extraordinary power of a growth mindset. You know, kasabi ko lang, this is a growth mindset song. Growth mindset meaning, hindi mo pa kaya, hindi mo pa alam, pwede mo pang matutunan, diba? And growth mindset, you know, hindi mo tutuldukan ang sarili mo na, eto na lang ako, hanggang dito na lang ako, hindi ko kayang aralin yan. Ha? Chris, yan, ang hirap naman. And then, you know, so, mamaya, i-announce ko yung pang-5 nating winner, but this time, mamamute ito sa YouTube and sa Facebook. Pasensya na po, but I'll give you a taste of the first stanza as I always promise. I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Naku, sintonado ako. Pero yun po yun. Unwritten ang title ng kanta na to by Natasha Bedingfield. Can't read my mind, I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find.
outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. No. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. 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 Ang ganda, di po ba? Unwritten. Hindi pa nakasulat. The rest is still unwritten. Kaya, sobra akong excited. The rest is still unwritten. Di ba nakakatuwa? You know, sa Pilipinas po kasi hindi pa talaga uso yung marami ang nagpapakoach. In fact, konti pa lang yung mga coaching engagements ko na yung mismong nagpapakoach ang nagbayad ng kanyang coaching fee. Karamihan sa mga kino-coach ko, kumpanya nila ang nagbabayad sa akin para magpa-coach sila. So, hindi pa talaga uso dito yung, Chris, gusto kong ayusin yung pananaw ko, pwede bang magpa-coach sa'yo? Konti lang ang ganun po talaga. Pero sinasabi ko to dahil parang hindi pa bukas yung isip natin doon sa tulong ng iba. Na parang malay mo, di ba? Meron pananaw na kapag nabago mo lang, magbabago yung buong buhay mo. Pwede, di ba? Pwede. Kunyari, matanggal mo lang yung victim mindset mo. Yung mindset mo na, kawawa naman ako, hindi ako minamahal, hindi ako paborito, aping-api ako lagi, kahit saan ako magpunta. Pag natanggal yan, what if, di ba? And you adapt a growth mindset. Sabi nga sa kanta na Unwritten, sabi niya, release your inhibitions. Alright, release your inhibitions. Tanggalin na natin yung, maganda sana yan. Kaso, release your inhibitions. Tanggalin na natin yung kaso, di ba? Alam mo, maganda yung sinasabi sa Winner Ka Pinoy pero di kasi alam ni Chris kung gaano kahirap yung buhay natin eh. I've been there. I know. May mga times na may napupuntahan ako mga baryo dati, may mga times na nagbo-volunteer ako. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay. Pero lagi ko sinasabi, kapag masipag, kapag kayang bumangon, hanggat humihinga, hanggat kayang magsilbi. Di po ba? Yung mga iba nga, ina-assist lang ako umurong ng parking, nagbibigay ako ng 20, ng 50. Di ba? Parang, pinadali mo yung buhay ko, thank you. Di ba? Nagsilbi lang siya, right? So,
I understand, pero ang sinasabi natin dito is release your inhibitions. Sabi dito, 'di ba? The pen is on your hand. Huwag mong hayaang ibang tao ang sumulat ng, 'di ba? Ng buhay mo or kung saan pupunta ang buhay mo. And sabi nga dito sa kanta, 'di ba? Staring at the blank page before you. So, tingnan niyo po ang 2024 na parang blank page. Blank page. Today is where your book begins. Today is where your book begins. All right, dear friends, today is where your book begins. Nako, ang bilis po ng oras. Let me now announce the fifth Chris Winner. The fifth winner of our contest for today. Contest talaga, of our 50 pesos GCash or load. Actually, hindi po yung hindi po yung premyo ang mahalaga, di po ba? Kundi yung sumali kayo. Sumali kayo. Ayan. So, and it is you, Tita Karina. Ayan, it's you. Sabi ni Tita Karina Lapitan, sabi niya, Dear Chris, for 2024, I will be a catalyst. I like that. A catalyst of improvement to my loved ones, my daughter. Because life is short, it is never too late. Thank you, Tita Karina. Blessed Sunday to you too. Congratulations po Ayan, and yeah, this is beautiful. To be a catalyst. Maganda rin yan Pakopya, tita. Parang, nga no, to be a catalyst. Di ba kapag catalyst ka ng dahil sa'yo? Alright. Dahil sa'yo. Hindi ko alam actually yung kanta. Yun lang naalala ko. Dahil sa'yo, may nagbago. Right? Parang yung pag tinetest yung ng tubig, yung alkalinity niya, yung acidity ng tubig, di ba? Merong dinadrop na chemical. Meron akong ganyan na parang pag dinrap ko siya sa tubig, tapos naging blue siya, this is alkaline, parang ganyan. Pag naging red yung water, nagiging, acidic to, parang ganyan. So, yung dinrap ko na chemical, that's called the catalyst. So, pwede ka rin maging catalyst, kagaya ni Tita Karina. That is so beautiful. That is so beautiful. Let me check if there are other messages. Ngayon po, pag hindi po kayo pinalad ngayon na manalo, or kung nag-contribute kayo pero hindi ko nabasa, pasensya na po But join me again next Sunday. Hello, Mr. Romel Kayabyab. Hi! It's so nice to see you here. Tingnan ko kung meron pang iba. Wala na. Ayan, because I don't want to miss a thing. Ayan, let me see if there are messages on my personal phone. There. So, imagine. Actually, pwede naman na ang title ng episode natin ngayon is Live a Life on Purpose. Pwede naman. Pero gusto ko lang talaga na imagine. Kasi pag nai-imagine mo, 'di ba, parang nai-excite ka, right? Ang mga bata nga, ini-imagine pa lang nila na bibigyan mo sila ng laruan. Wala pa nga yung laruan 'di ba? Minsan nagtatatalon na sila. Kaka-cartwheel na, right? So, ini-imagine pa lang nila yun, So, ikaw din. That's why, here in my book, meron ako ditong nilagay na quote din ni, wait lang, hindi pala to quote. Parang sinabi ni, kwento na si Michelangelo, the great sculptor, pag nakisabi niya, basahin ko na lang yung sinabi ni Antoine de Saint-Exupéry. Sabi niya, a rock pile ceases to be a rock pile the moment a single man contemplates it, bearing within him the image of a cathedral. Diba? Yung parang sinasabi ni Antoine de Saint-Exupéry na ang isang block ng rock, kunyari, di ba? Na parang hindi lang siya rock pile. Parang yung mga simento na nakita natin, mga buhangin, hindi lang yan buhangin. The moment one person contemplates na magiging bahay yan, magiging kusina ko yan, di ba? Magiging cathedral yan. So that is the beauty of our life actually. Alright, dear friends, nako, malapit na naman po maubos yung ating oras. Tingnan ko kung meron pa tayong mga ibang messages, ha? Let me see now, so that I don't miss anything. Alright. Okay. Oh, you're very welcome, si Rinoeke.
Sige, padala nyo lang sa akin ha, yung inyong mga GCash number ha, para maipadala ko mamayang hapon. Wala pa lang load the GCash ko. Or baka bukas sa umaga. Ayan. Alright, let me see if there are other contributions here. Para I don't miss anything. Kasi nalulungkot po ako minsan kapag, yan. Okay, so maraming salamat po sa inyo po na sinabayan ako, sinamahan ako sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga radyo, sa inyong Signal TV, sa inyong mga Grab. Maraming salamat po talaga. Kayo na nanonood through Facebook live streams or YouTube live stream, those of you na manonood ng replay nito, maraming salamat po talaga. Maraming salamat. Remember, you are unwritten. When your actions aligned with your purpose, when your actions align with your purpose, you are actually creating a life that is inspiring. Hindi lang sa iyo, kundi para sa mga taong nasa paligid mo. Every time po na kinikwento ko yung kwento ng Winner Ka Pinoy sa mga trainings ko or pag ini-invite ako na guest speaker, ganyan, or keynote speaker, sabi ko, hindi naman ako magaling. Lagi kasi sabi yan, hindi ako magaling. Hindi ako magaling kaya ako nagkaroon ng radio show. Hindi. Tapos kapag kinikwento ko sa kanila na nagsimula ako, na binili ko na lang yung airtime, wala namang nag-aalok, so binili ko na lang yung airtime, hanggang sa hindi ko na kayang bayaran yung airtime, hanggang sabi ng DCXL, o sige na nga, i-co-produce na lang natin. Pero hindi ka rin namin sisweldohan. People are saying, wow, wow. And then when I say, 10 years na ang Winner Ka Pinoy, wow. And pati ako napapawaw sa sarili kong kwento kasi hindi ko po kwento lang yun eh. It's a story of people like you, Ed Manukdok, who supported me from day one, Dr. Echel Villanueva, Tito Danny Villanueva, Jane of Palawan, ang dami nyo, hindi ko na kayo may isa-isa, Tita Vicky Clemena, lahat kayo, ang dami ninyo na who from day one believed in me. Thank you so much. Para sa ako, and like God laid out a path for me. Parang inayos niya yung kalye na dadaanan ko kasi itong si Chris, ito yung purpose niya. To be an inspiring bearer of inspiring messages. Latagan ko nga to ng pagkakataon para magawa niya to. Pero kailangan kong bumangon. Kailangan kong mag-aral. Kailangan kong gawin, di po ba? Kailangan kong maghanda. So, ganun ka rin. Magugulat ka na lang na a life of intention, a life anchored on your purpose is really going to be a meaningful life. At ang maganda dito mga kaibigan is that para kang konduktor ng sarili mong buhay, di ba? Nakapanood na ba kayo noon? Kahit sa TV lang, yung mga symphony, di ba? Merong konduktor, di ba? Siya yung nagaganon, tapos sumusunod lahat sa kanya. Ganon ka rin. You're like the conductor of your own life. Siguro may mga unseen angels ka. Parang ako, I have people who I believe are angels in my life, or I have real angels sent by God to me, or siguro yung papang ko, sabi niya, hindi ko na makakasama tong anak ko, let me just be an angel to her. You never know, di ba? You never know. So, sana kaibigan ha, 2024 is unwritten, the rest of your life is unwritten. Hindi pa nasusulat. Sana ay grab hold of the pen, ha? Maging choreographer ka ng sarili mong sayaw. Maging choreographer ka ng sarili mong sayaw. Para hindi ka nagrereklamo na, ang bagal naman. Ayoko nito. Ayoko ng tugtog na yan. Eh di palitan mo yung tugtog, diba? Be the choreographer of your own life dance. Be the author of your own life story. Andito lang kami, diba? Para i-encourage ka, para suportahan ka. But remember, that when you live a life anchored on your purpose, you become love. You become love. Nagiging pagmamahal ka talaga. At lagi kang mananalo kahit mahirap ang buhay. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang
may talino rin. Mamuna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya ng lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema. Kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Mamuna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya ngang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, 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 winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy! Winner ka! And that beautiful song was sung, composed for us by Mr. Ariel Mesiano. Always so grateful to Sir Ariel. The purpose of life is to discover your gift. Alamin mo ano yung regalo mo. Sabi yan ni David Viscott, the purpose of life is to discover your gift. Saan ka ba mahusay? Saan ka magaling? Ganyan. Ano yung ibinigay sa'yo? Nakahusayan mo. The work of life is to develop it. Hinangin mo. The meaning of life is to give your gift away. Parang ako, this is what I do now, to give my gift away. Hindi ko siya sinusolo, diba? Hindi ko siya sinusolo. Hindi ko sinasabing akin lang to. Ako lang i-inspire ko. Ba't ko ibabagi sa kanila? So sana kaibigan na-inspire kita ngayong tanghali na ito to imagine what happens when your life is anchored in your purpose, when you are so aligned. Thank you so much, Miss Leda Miranda of our digital, our writer, Mr. Peter Paul Marie, our PA, Miss Micah Barcelona, and of course, our tech, Mr. Erwin Makatangay, for helping me with this beautiful broadcast today. Sabayan niyo na po ako mga kaibigan, sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. At wag mong kakalimutan kaibigan ha, winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka, Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka, Pinoy!